Ano nga ba ang direksyon na nais tahakin ng ating lokal na pamahalaan sa susunod pang mga taon? Ang mga proyekto, programa at aktibidad ng DAMA Agenda ay may 331 milyong piso sa bahagi ng executive budget para sa unang termino ng ating administrasyon. Ito ay inaprubahan ng ating 20th Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng Appropriation Ordinance No. 2, Series of 2025. Ang pondong ito ay mula sa pinagsamang National Tax Allotment, Revenue Collection at Loan. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong 38 milyon na halaga ng loan para sa mga pinagawang infrastructure projects, mga sasakyan, heavy equipment, sanitary landfill at mga pasilidad ng Dingalan Community College. Ang 147.74 milyong piso ay inilaan para sa general services, 92.78 milyon para sa social services, 43.39 milyon para sa economic services, 25.66 milyon naman para sa education, culture at sports at 3.67 milyon para sa labor and employment. Patuloy na pinalalakas rin ang ating local source revenue. Ito ay mula sa mga pinagsama-samang buwis na binabayaran ng mga mamamayan mula sa regulatory fees, rental fees, at iba pang mga serbisyong ipinagkakaloob ng ating lokal na pamahalaan. Ang nakolektang business tax ng ating Municipal Treasury Office at Business Permits Licensing Office mula Hulyo 2025 hanggang Hunyo 2026 ay umabot ng 5.24 milyong piso. Para sa non-tax ay may nakolektang 8.57 milyong piso. Batay sa datos ng DPLO mula lamang Enero hanggang Hulyo 2026, ay mayroong 184 na bilang ng mga bagong negosyanteng nagparehistro at 810 na nag-renew ng business permits sa ating bayan. Mayroon din po tayong collection mula sa ICE plant na 35,220, municipal water system na 4.74 million piso, ecological fee na 9.3 milyong piso na may kabuuang koleksyon na 28.46 milyong piso. Bilang tugon sa pagsasaayos ng ating pamilihang bayan, ay nagkaroon tayo ng mga bagong kontrata ng mga nagtitinda sa pamilihang bayan sa bilang na 77 batay sa datos na ibinahagi ng Public Market Inspector. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong 20 bilang ng mga bakanteng stalls sa ating pamilihang bayan. Dahil sa maayos at organisadong pagtatala ng mga kita at paggasta ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating Municipal Accounting Office, katuwang ng ating Municipal Treasury at Municipal Budget Office, ay nagawaran po muli sa ika-9 na pagkakataon ng unqualified o unmodified opinion na nangangahulugan ng mataas na pagtataya ng Commission on Audit sa isang institusyon pagdating sa usapin ng pagtatala ng kita at paggasta na umaayon sa hinihingi ng batas. Bilang punong bayan, naniniwala po tayo na isa sa pinakamahalagang bahagi ng pamamahala ay may kaugnayan sa pananalapi, sapagkat higit na maipapakita natin ang kapasidad na gamitin ng wasto ang limitadong pondo ng pamahalaan na nakatuon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ang ating lokal na pamahalaan po ay tumugon rin sa panawagan ng pagtitipid mula sa pagsasagawa ng mga malalaking programa, paggamit ng kuryente, diesel sa mga sasakyan, at maging sa iba pang kagamitan sa opisina. Kaya naman may mga programang naisagawa tayo mula sa pagtitipid, gaya ng pagkakaloob ng bigas sa 11 barangay noong Dingalan Foundation Day
at ang pagpapasinaya sa bantayog ng unang ginang Aurora Aragon, Quezon. Bagamat sakripisyo para sa aming pamilya ay ituturing na napakalaking biyaya para sa bayan ng Dingalan na maitalagang provincial administrator ang aking kabiyak at dating punong bayan, Sherwin Halili Taay, na patuloy nating kaagapay sa paglilingkod sa ating minamahal na bayan ng Dingalan. Marahil may mga bagay na nais sa katuparan na sa loob ng isang taon, ngunit marami pa ang dapat gawin. Ano nga ba ang nais patunguhan ng ating bayan sa mga susunod pang mga taon? Sa datos ng ating Municipal Planning and Development Office, ang ating 20% Development Fund para sa taong 2026 ay nagkakahalaga ng 51,780,973.20 centavos. May kabuuan din tayong 16 na proyekto kung saan 12 ay mula sa loan at ang 5 naman ay mga regular na proyekto. Kabilang sa mga regular na proyekto ngayong taong 2026, mula sa 20% Development Fund ay ang mga sumusunod. Construction of water system sa Barangay Paltik na nagkakahalaga ng 9.27 million. Construction of water system sa Barangay Davil-Dabilan na nagkakahalaga ng 6.275 million. Electrification of sanitary landfill na nagkakahalaga naman ng 1.25 million. Mula naman sa Local Government Support Fund, Financial Assistance o LGSF, mayroon tayong 5 million para sa rice subsidy at 5 million para sa construction of multipurpose building sa barangay poblasyon. Sa taong 2027, ilan po sa ating mga proyekto na isa sa katuparan ay ang mga sumusunod. Construction of water system sa Barangay Umiray na nagkakahalaga ng 7 million. Construction of water system sa Barangay Matawi na nagkakahalaga pa rin ng 7 million at installation of electric street lights mula Barangay Tanawan hanggang Barangay Poblasyon na nagkakahalaga ng 8 million. Ang atin din pong annual investment program para sa calendar year 2026 kung saan nakapaloob ang mga plano sa buong taon ay naaprubahan noong 8 ng Hunyo 2026 sa pamamagitan ng ating Sangguniang Bayan. Sa tulong naman ng ating pamahalaang bayan ay maisa sa katuparan sa mga susunod na taon ang pagkakaroon ng Dingalan Sports Complex na itatayo sa compound ng bagong munisipyo na siyang makatutulong sa pagpapalakas ng ating mga manlalarong Dingalenyo. Gayun din, patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa ating pamahalaang nasyonal sa tulong ng ating butihing kinatawan, Congressman Romel Angara, para sa ating kahilingang substation ng Aurelco sa bayan ng Dingalan upang bahagyang mabawasan ang suliranin natin pagdating sa supply ng kuryente. Ngunit isa sa mabigat na kahilingan natin sa kasalukuyan ay ang mabigyan ng pagkakataong marinig at makita ang sitwasyon ng ating bayan sa mga lugar na nasasakop ng proklamasyon ng Pangulo bilang 237 noong 1955. Kung saan ang 5 barangay sa ating bayan ay nasasakop ng mga lupang bahagi ng military reservation sa ilalim ng nasabing proklamasyon. Ito po ay matapos maganap ang una at ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat malinaw po sa atin ang layunin ng Sandatahang Lakas o Armed Forces of the Philippines na palakasin ang kanilang kapasidad
upang ipagtanggol ang ating bayan sa banta ng kaaway, ay umaasa po tayo na makita rin ng pamahalaang nasyonal ang kalagayan ng ating mga kababayang naninirahan sa lugar ng matagal ng panahon. Naniniwala po tayo na bawat bagay ay kinakailangang dumaan sa maayos, mapayapa at makataong proseso na hindi kailangang idaan sa dahas o pananakot, sapagkat bilang mga lingkod bayan, malinaw po sa atin na taong bayan ang ating pinaglilingkuran at patuloy na bibigyang prioridad ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang boses sa lipunan, upang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Lubos po ang ating pasasalamat sa ating mga kasamahan sa Municipal Assessor Office. Maaring sa buong panahon ng kanilang paglilingkod ay maituturing itong isa sa pinakamalaking hamon. Sa ating pamahalaang panlalawigan at sa ating butihing kinatawan, nakaisa po natin sa bawat ugnayan upang mailapit po tayo sa kinauukulan at marinig ang tinig ng ating bayan. Bilang punong bayan, katuwang ang aking buong pamilya, ay patuloy po tayong maninindigan kung ano ang mabuti at tama para sa bayan, kasama ang pagtitiwala at paniniwala na kasama natin ang Diyos sa bawat hamon ng buhay. Mahal ko po ang mamamayang Dingalenyo, mahal ko po ang bayan ng Dingalan. Nais ko pong pasalamatan ang mga leader na patuloy na gumagabay sa ating bayan. Mula sa pamahalaang panlalawigan, ang ating butihing Gobernador Sid Pimentel Galban, Vice Gobernador Attorney Patrick Angara, at ang ating mahusay na kinatawan, Congressman Romel T. Angara. Taus-pusong pasasalamat din po sa ating mga kapwa lingkod bayan at lingkod kawani na kaagapay natin sa pagdidisenyo at pag-ukit ng panibagong yugto ng kasaysayan at pamamahala sa ating bayan. Sa bawat pamilyang Dingalenyo na kaalakbay natin bilang mga mapanagutang mamamayan. Sa aking pamilya, mga magulang, mga kapatid, lalo't higit sa aking minamahal na kabiyak, ang ating dating punong bayan, na kasama ko sa hirap at ginhawa, Sherwin Halili Taay, at sa aming anak na si Elijah na hatid ay inspirasyon sa aming buhay. Higit sa lahat sa poong may kapal na siyang tunay na sandigan, buhay at lakas ng aming pamilya. Sa kabila ng mga hamon na ating kinaharap sa loob ng isang taon, ay marami tayong dapat ipagpasalamat. Mga pagsubok na nalampasan, mga bagong programang napasimulan, mga proyektong naisakatuparan, at mga parangal na natamo. Subalit marami pang hamon ang maaring dumating at mga gawaing nararapat tapusin. Sa susunod na isang taon, samahan niyo po ako sa sentro ng ating paglilingkod na dama ang batang Dingalenyo.